Okay, hello everyone. We're going to have our lesson for today. This is our third lesson. The title of our lesson is Success and Failure. This is part of the series of Foundation of Christian Leadership. Napag-aralan na natin yung unang lesson natin about relationship with God, which is a very important foundation for Christian leadership. Actually, that's the most important. And napag-aralan din natin yung relationship natin with other people that sabi doon sa binasa natin na we should love our Lord our God with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength. And we have to love others as we love ourselves. So those are two important relationship na part ng foundation of Christian leadership. Now we must be good in our relationship with God as well as our relationship with other people. Now today we're going to study about character. Okay, this is about ourselves, and the title is Success and Failure. Okay. Um, dinala ko na sa inyo, pinadala ko na sa inyo yung materials natin and sundan nyo na lamang. No? I don't have much time or may conflict yung time ko to make it live, so I just make it on recorded uh, para masunod pa rin yung time ninyo. Okay? So, our lesson for today is about character. Ano ba yung character? Sabi diyan, the mental and moral qualities distinctive to an individual. Ito raw ay isang katangian, both mental and moral qualities na distinct about sa atin. Actually, this is a gift of God to us na meron tayong kanya-kanyang karakter. Magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng katangian na nagdadala sa atin sa ating pagpapasya base dito sa karakter natin. At mahalaga na maunawaan natin na may kanya-kanya tayong katangian, no? Um, uh, Let me see. Okay. Okay, ano ba ang mga kahalagahan ng karakter sa isang leader? Napakahalaga na maunawaan natin kung ano ang kahalagahan ng karakter sa Christian leadership, sa ating pamumuno. Number one, your character influences your attitude, behavior, and decision. Ang mga katangian natin o ang pag-uugali natin ay nakaka-impluwensya sa ating pag-uugali, sa ating mga gawi at gayon din sa mga pagpapasya. Kaya nga't mahalaga na maunawaan natin ano ba o sino ba tayo, ano ang ating ah, strength, ano ang ating mga weaknesses, at ano yung mga karakter na nasa sa ating sarili, no? Na kakaiba sa iba. Okay? So, kasi later on, a leader will make some decisions or will make crucial decisions, and uh, it will determine your success and failure. Kung ano yung mga decisions na pwede mong gawin na nanggagaling sa iyong karakter. Second ay your character is what the followers ultimately attracted to or not. No? Siguro akala natin yung kapugian o kagandahan lamang ang nag-a-attract sa mga tao. Pero meron naman ding hindi kagwapuhan, hindi kagandahan sa paningin ng iba, pero they can attract more people. So it's not actually our physical appearance only that attracts people or followers, but essentially our character. So kung sumama sila sa iyo, sabi nila, sige, susunod kami sa iyo, we will be your followers. But later, they will discover na hindi maganda yung karakter mo
people will be disappointed, and later you'll find out na wala nang sumusunod sa iyo. So actually this is the main reason why people follow leaders. Third, your character will determine your success and failure. As I have said, no, dahil nga yung karakter natin, iyan ang pinagbabasihan ng ating behavior, ng ating attitude, and even our decisions. That's why your character will determine whether you will succeed or you will fail. No? Pag-aralan natin ngayon kung sa Biblia kung sino-sino yung mga uh, uh, personalities, no, na base sa kanilang karakter ay nakaranas sila ng success, failure, and even success and failures and success. Okay? Iyon yung tingnan natin. Okay. Okay, first, pag-aralan natin si Abraham. Si Abraham ay tinatawag na the father of faith. Siya yung nagbigay ng halimbawa kung paano ang tunay na pananampalataya. At siya ay kinikilala ng bansang Israel dahil sa kanyang pananampalataya. Subalit mayroon ding mga kahinaan si Abraham. Noong siya ay tinawag ng Panginoon mula doon sa Ur sa Caldea papunta doon sa lupang pagdadalan sa kanila ng Panginoon, later we call it the Promised Land, no, ay sumunod siya dahil sa kanyang pananampalataya. Pero dumating sa pagkakataon na siya ay nagkaroon ng takot, no, na nanghina ang loob niya at dahil doon ay nakapagsinungaling siya, no. Nung sila ay naglalakbay, dumaan sila sa Egypt at sabi niya kay Sarah na kapag tinanong si Sarah kung sino ako, ay sabihin mo ako ay iyong kapatid. So, nagsinungaling si Abraham at nagsinungaling din si Sarah. At dahil doon ay nagkaroon ng curse yung lugar na yon at nang malaman ng hari na ang dahilan ay yung dahilan sa kinuha ng hari si Sarah ay pinatawag si Abraham at sinabi na bakit ka nagsinungaling? Sana sinabi mo sa umpisa pa lang na kayo'y mag-asawa. So isa 'yon sa isang naging kahinaan ni Abraham. Subalit alam naman natin na siya ay pinagkalooban ng Diyos ng isang anak o kay Sarah at doon ay ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoon nang i-offer niya si Isaac. Pangalawa ay yung success and failure of Jacob. Si Jacob ay sa kanya nanggaling ang pangalan ng Israel na ibinigay ng Diyos. Subalit si Jacob ay isa ring mandaraya, no? Dinaya niya si Esau, yung kanyang kapatid o kakambal na mas matanda sa kanya. Kaya siya ay pinamanahan o binless ng kanyang tatay na si Isaac. At pero ginamit niya nga ang kanyang pagiging sabihin nating pandaraya para makamit niya yung blessing ng kanyang tatay. At subalit hindi doon natapos ang kanyang buhay. Siya rin ay nakipag-wrestle sa angel of God para for once and for all, yung kanya namang kalakasan, yung kanyang katapangan ay maipakita niya sa Panginoon at siya ay ma-consider to be the Israel, no, yung bansa ng Israel. The third one is Moses, no? Si Moses ay siya yung Moses is very humble, no? Katunayan sabi niya, Panginoon, kung lilipulin po ang mga taong ito, ako na lang
ako na lang ang magsasakripisyo, no? So ganoon ka-humble si Moses. And yet yung ginawa niya doon sa Egypt ay nakapatay siya ng isang Ehipsyo, no? Yun yung isang kahinaan ni Moses. At ah, yung pagiging humble niya ay naging weakness niya rin yon ng ah, sinabihan siya ng Panginoon na siya ang mag-lead sa bansang Israel mula sa Egypt patungo sa lupang pangako. Pero ang sabi niya ay hindi raw siya magaling magsalita, no? So kaya nangyari ay si Aaron ang naging spokesperson niya, but later ay naging rebellious yung kanyang kapatid si Aaron at si Miriam ah, sa kanya, sa leadership niya. But gayunpaman ay inhonor ng Diyos yung kanyang humility, yung kanyang buhay, at pinagpala rin si Moses ng ating Panginoon. Ang ikaapat ay si Joshua, no? Si Joshua ang sumunod na leader from Moses. Matapang si Joshua, ito ang kanyang mga katangian, kung kaya't nadala niya ah, ang bansang Israel mula sa Egypt o mula doon sa pinagkatapusan ni Moses patungo doon sa lupang pangako. Katunayan, yung the wall of Jericho ay napabagsak niya nang hindi sila gumamit ng anumang sandata o pagpapabagsak doon sa wall of Jericho, no? At subalit dumating din sa pagkakataon na naging pabaya siya, no? Sapagkat doon sa isang lugar na ang tawag ay AI, hindi parang binaliwala niya yung labanang yon at nagpadala lang siya ng hindi ganoong ah, na hindi nanggaling sa Panginoon ang ah, yung instruction, kaya't natalo sila doon sa lugar na yon. So kahit ganong katapang si Joshua ay at ganoong ka-obedient sa Panginoon ay nagkaroon din siya ng kahinaan. Subalit sa kanya rin sinabi ng Panginoon na sa pamagitan mo ay i-divide niya ang lupang pangako sa tribes of Israel. And it was Joshua who proclaimed that as for me and my house, we will serve the Lord. At ang panglima ay si David, si King David, no. Si King David ay ay pinili ng Panginoon bilang maging hari at sapagkat nasa kanya ang mga katangian ng pagiging isang hari na itinalaga ng Panginoon para sa bayan ng Israel, para matupad ang kanyang testament o tipan sa bansang Israel. At subalit nagkaroon din ng pagkakataon na nanghina si David. Actually, he committed adultery to Bathsheba at na nagsuffer siya sa consequences ng failure na ito nangyari sa kanyang buhay. Subalit gayunpaman ay naging matatag siya sa Panginoon at sabi nga sa kasulatan, David was found by God to be a man after his own heart, no? So tinawag ng Diyos si David bilang isang tao, lalaki na nasa puso ng Panginoon. So makikita natin na dito sa mga limang karakter na ito sa Bible ay meron silang mga kalakasan, meron din silang mga kahinaan. So bilang isang leader ay mahalaga na maunawaan natin ano ang ating mga katangian, ano ang ating kalakasan at ano ang ating katangian, ang ating kahinaan. Binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang katangian. Ang mahalaga ay magamit natin ang ating mga kalakasan para sa ikabubuti ng 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 iba, makakatulong tayo sa iba at makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Hindi natin dapat gamitin ang ating mga kalakasan na katangian upang mag-abuso tayo
sa ating let's say kung meron man tayong kapangyarihan or uh, maabuso natin yung ibang mga tao. O if we have followers, if there are people who are following us, uh, maabuso natin yung mga strength na meron tayo. At we must also be watchful with our weaknesses, mga kahinaan natin sapagkat it may cause our failure kung uh, ma ma-trap tayo sa ating mga kahinaan. Okay? So now that's it for today. Now, for the next 30 minutes, you are required to submit a short story of your success and failure, minimum of 5 sentences and maximum of 15 sentences. For class 5 to 6, you have until 6 p.m. to send your story, your short story, to bunacerca28 at gmail.com. For class 6 to 7, you have until 7 p.m. to send your short story of your success and failure, minimum of 5 sentences, maximum of 15 sentences. Send it to bunacerca28 at gmail.com. Okay, that's all for today. Let us pray. Father God, we thank you for your goodness, for your kindness, for giving us our strength and even our weaknesses. Help us, O Lord, to use our strength for your glory and your glory alone. Allow us to use our strength for the purpose that you have uh, that we have been called by you, O Lord. Kung saan mo kami tinatawag, magamit po namin ang aming kalakasan at nawa po'y doon sa mga kailangan naming karakter na kami po'y mahina, nawa po'y palakasin mo kami upang aming mapagtagumpayan ang mga bagay na nais mong gampanan po namin. Salamat po sa iyong kabutihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, thank you for listening. Uh, I hope you will be with me again for our next lesson. Thank you very much. God bless you all. Bye for now. See you. God bless you.